Isang mataas na opisyal po ng PhilHealth ang nagbitiw na sa tungkulin. Ito po ay kasunod ng anomalya na iniimbestigahan po ngayon sa Senado. At tuwan-tuwa daw po ang bansang China, mga kaibigan, dahil po doon sa kautusan ni Presidente Duterte sa Department of National Defense at sa ating Armed Forces of the Philippines na wag lalahok doon po sa military exercise sa South China Sea. Ito, sunod-sunod na po, mga kaibigan, ha? Opisyal na po, ha? Magkakaroon ng ang recession dito po sa Pilipinas, mga kaibigan, dahil po sa pagbagsak ng ating ekonomiya na nakapagtala po ng record na 16.5%, ha? Ito pong second quarter. Ito, nakakatawang balita naman, second tranche daw ng government cash aid o ito pong SAP. Ayon sa DSWD, mga kaibigan, nakapagpamahagi naman daw sila ng 10.22 million o para sa 10.22 million families. Ano? Hayop kayo. Lahat ng kasinungalingan eh. At ang Pilipinas po, mga kaibigan, ang sinasabing ngayon ay pinakamalaki ng coronavirus case o cases, ha, sa buong Asia. Patuloy po ang pagtaas sa kabila po nitong pagpapatupad ng MECQ, mga kaibigan. Ano po? Tayo ngayon ang sinasabi pong epicenter, ha, ng COVID-19. Ayon naman sa PNP, mga kaibigan, bumagsak daw ng 54% ang krimen sa panahon po ng quarantine. Ba, maganda yan. Yung 54.93%, ibig sabihin, pulis na lang ang gumagawa ng krimen ngayon. Tsaka yung mga nasa gobyerno. Bumagsak eh. Bueno, mga kaibigan, pag-uusapan po natin ito, ha. Alam ba ninyo na meron pang, ano ang kaugnayan? Ito maganda. Ano ang kaugnayan ng PhilHealth sa EDSA 1? Yan ang tanong. Pero bago ho natin sabihin yan, mga kaibigan, kung anong connection yan, ha, yung EDSA 1, yung people power, di ba? Revolution noong 1986. Dito po sa iniimbestigahan ngayong katiwalian, sandamakmak na pera po ng mga nagbabayad sa PhilHealth. Ang posibleng wala na pong makukuhang benepisyo dahil nabangkarote na po. Sinasabing ito'y masasaid na sa susunod na taon. Ayon po sa balita, mga kaibigan, nagbitiw na sa kanyang tungkulin itong Senior Vice President for Operations ng Philippine Health Insurance Corporation, mga kaibigan, ang pangalan po nito ay si Brigadier General, retarded ho, Augustus De Villa. At kanya pong isinumite ang kanyang irrevocable resignation kay PhilHealth President and CEO Ricardo Morales, mga kaibigan. Ayon ho sa kanyang isinumiting irrevocable resignation, effective immediately. Yan yung sinasabi ko nung una, di ba? Merong isang nag-resign dyan, yun ngayon ang whistleblower, di ba? Ngayon, yung kanyang resignation, merong peche hanggang katapusan itong August, ang effectivity. Sinasabi ko nga ho sa inyo, wala ko nakitang ganong
resignation, kundi ngayon lang na yung nagre-resign ang nagtatakda ng petsa kung kailan magiging epektibo yung kanyang resignation. Wala pa ako narinig. Tingnan ninyo ito. I hereby, sabi ho ni Villa, mga kaibigan, ano pangalan nito? Augustus de Villa. Yan. Ang sabi ho niya sa kanyang resignation, I hereby tender my irrevocable resignation effective immediately. Ibig sabihin, karaka-raka, ora mismo, from the service of the Philippine Health Insurance Corruption, Corporation, sabi niya, the Vice Chairman knows fully well the reason. I briefed him earlier today in his residence in Taguig City. Ayan po, ang tinutukoy niyang Vice Chairman si General Morales na Chief Executive Officer po. Kumbaga, presidente po ito ng PhilHealth. Ang sabi niya, the Vice Chairman, si Morales daw, knows fully well the reason. Alam daw ni Morales ang kadahilanan. I briefed him earlier today. Yan, sabi ho. Be assured that I will make myself available for the ongoing investigations in aid of legislation in both houses of Congress of the Philippines. Mga kaibigan, ibig sabihin, siya po ay nakahanda raw na humarap sa anumang isasagawang investigasyon o isinasagawang investigation ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Ibig sabihin, Kamara at Senado. Ngayon, mga kaibigan, marami ang mga madaldal ngayon Di ba? Marami rin ang mga nagmamarkos-markosan. Alam ba ninyo kung ano kaugnayan? Tanong natin kanina ng PhilHealth sa EDSA People Power 1. In 1986, EDSA People Power 1. Doon po sa PhilHealth. Yan. Ano kaugnayan yan? May nakakaalam ba sa inyo? Mga bata ngayon, madadaldal lang Lalo yung mga nagbobobongbong Marcos lang. Hindi inabot itong panahon na ito Kaya hindi nila alam kung ano kaugnayan. Isa lang kaugnayan. Si Morales, ito ngayong presidente na ika nga pinagpapaliwanag sa corruption, mga kaibigan. Ito yung nagsabi na kung ano-ano merong mga 100 years old na nakalista pa rin sa PhilHealth. Siyempre, ito namang investigasyon na ito, hindi naman bago ito kung tutuusin ninyo mga kaibigan. Natatandaan ninyo yung kinasasangkutan ni Duque, na yung mga ospital na pag-aari nila, inakredit nila sa PhilHealth. Yun ang umuubos ng pondo ng PhilHealth. Ngayon, ang sabi ko nga sa inyo, ang isang tingin natin dito, dahil magkaaway itong si Duque ngayon, at saka yung presidente ng PhilHealth, gusto siguro nilang palitan. Di ba, naghamon pa nga yan kay Roque na baka gusto mong palitan ako sa pwesto. Ayun, mga kaibigan, natatandaan nyo ba yun? Kamakailan lang yan. Nag-aaway sila. Kaya ang suspecha ko, nagpakawala sila ng whistleblower. Maaaring itong whistleblower na ito ay kinausap nila para mapatalsik itong si Morales
Hindi ko sinasabing hindi dapat patalsikin ito. Dapat yan, makulong yan, mga kaibigan. Lahat ng may kinalaman sa kahayupang ginawa niya dyan sa PhilHealth, mula kay Duque, dapat yan mga yan, makulong yan, mabilibid yung mga walang hiya na yan, mga kaibigan. Ngayon, eto ho, sa mga hindi nakakakilala, dito kay PhilHealth CEO o President, mga kaibigan, Ricardo Morales, isa ho itong retired military official din. Mga kaibigan, sa mga hindi nakakakilala o nakatatanda, ikukwento ko lang ng konti sa inyo. Sino ba ito? Itong Morales na ito. Alam po ninyo, kung meron sa inyo nakakatanda ng EDSA People Power 1, dapat maalala ninyo kung sino ito si Morales. Maniniwala ba kayo na ang lahat ng nangyari kung paano nagsimula ang EDSA People Power 1 noong 1986, yan pong lahat ng yan ay hindi nagsimula kay Enrile. Nagkakamali kayo ng akala. Ito naman nabanggit natin na sa mga nakaraang broadcast natin, pero hindi ko natandaan kung sino itong Morales. Pero nababanggit ko yung pangyayari na siya pala yun. Sino yun? Na nandoon sa kinukwento nating pangyayari. Ito si Ricardo Morales, ngayon lumalabas na po. Ito pala yung escort officer sa Malacanang. Escort officer, tandaan nyo. Escort officer ni dating First Lady Imelda Marcos. Nagumpisa ang mga pangyayari sa EDSA sa taong ito, mga kaibigan. Ito gumawa ng lahat ng bulilyaso at kumanta ng do re mi fa sol la ti do. Ikinanta nito yung assassination plot, yung tangkang pagpatay at pagbihag sa pamilya ni Marcos. Isang araw po sa Malacanang, hindi pa wala pang people power, wala pa yan. Katatapos lang ng snap election, presidential snap election. Isang araw ay nasa Malacanang itong si Ricardo Morales. Sasabihin niyo, siyempre, sabi mo escort officer yan ni First Lady Imelda Marcos. Di nasa Malacanang. Noong panahon na yon, mga kaibigan, siya po ay kapitan. Ang ranggo niya, sundalo ito mga kaibigan. Kapitan ho ito, si Ricardo Morales noong 1986. Isang araw, nakita ito sa Malacanang na hindi siya dapat makita doon. Bakit ho? Kasi supposed to be, yung mga panahon na yon, siya ay nasa schooling. Ibig sabihin, on leave siya. Di ba? Pero, napansin siya sa Malacanang sa loob ng palasyo at meron siyang sukbit na baril sa baywang, mga kaibigan. Madalit sabi, natunugan ng mga kagawad ng Presidential Security Command
ng PSC na itong si Morales ay ipinagtaka nila na nando doon. Bakit siya nando doon? Inaresto ito, mga kaibigan. At pagkatapos na siya'y maeresto, inimbestigahan siya. At ito ay kinanta niyang lahat. Ang mga nasa likod, sila ang mag-e-execute, kasama siya sa mga mag-e-execute ng pagbihag sa pamilya ni Marcos at eventually pagpatay, di ba? Planong pagbihag at pagpatay sa pamilya ni Marcos para sa pilitang pababain si Marcos sa pwesto. Doon na po sa investigasyon lumabas, ipinagtapat na niya na siya ay miyembro ng Reform the Armed Forces Movement ng RAM, na grupo ho na pinamumunuan ni na Gringo Honasan. Ngayon, pagkatapos na mahuli ito, ikinanta niya yung plano at itinuro niya ang mga opisyal na nasa likod ng planong ikinanta niya. Kaya kinabukasan, meron na yatang order na dakpin itong si noon ay National Defense Secretary o Minister Juan Ponce Enrile at saka yung mga tao na nasa likod ng Reform the Armed Forces Movement. Mga kaibigan, umaga, etong si Enrile nando nagkakape sa Atrium Building diyan po sa Makati Avenue. Yung pong Atrium Building, that time, building yun ni Mayor Nemesio Yabut ng Makati. Yan ang founder ng ng 365 Club. Silang dalawa ni Cadoroy Valencia, mga kaibigan. Kasi po, yung 365 Club sa Intercon yun. So, ewan ko kung bakit may plano yata sila na ilipat yung 365 Club mula dun sa Intercon. Ito'y kapihan ito ng mga nasa gobyerno, nasa media, mga politiko, kung sino-sino pupunta ron para magkwentuhan, magpalitan ng mga kuro-kuro. Yun. Yun ang parang plano. Pero si Enrile nando doon sa atrium. At may dumating sa kanyang balita na siya ay aarestuhin sapagkat itong si Morales ay naaresto na. Kaya ang ginawa ni Juan Ponce Enrile, nagmadali na umalis doon sa atrium. Yung atrium building, yung gitna nun, pagpasok mo, yun mismo yung coffee shop Maliwanag yun. Kasi yung liwanag ng araw ang pumapasok dun So, nagmadali, umuwi si Enrile para magbihis at kara-karaka rin, tumakbo na sa Camp Aguinaldo. Doon na nagkulong si Minister Juan Ponce Enrile at nagpatawag na ng mga media. Madalit sabi, yun yung umpisa. Nagsimula lahat yan sa sa mga naging testimonya nitong si Ricardo Morales na ngayon presidente ng PhilHealth sa mga pinaplano nilang gawin na nabulilyaso, mga kaibigan. At itinuro niya yan. Yung mga taong yan nakasama sa plano na gagawin labang kay Marcos at sa pamilya ni dating Pangulong Marcos.
Kaya, alam nyo, kaya natin ito binabanggit. Ito yung mga taong traidor ito eh. Di ba? Kay kayo man eh, laban man kayo kay Marcos, kay kakampi kayo ni Marcos, abay, kapag ka ang tao ho, lalo yan, yung mga balimbing na nakabalatay kay Presidente Duterte, mga kaibigan, yan ba mga taong ganyan pagtitiwalaan ninyo? Traidor. Ngayon, lumabas ang katotohanan, nabigyan ng pagkakataon, mapwesto ito. Talagang traidor sa bayan, mga kaibigan. Ito si Ricardo Morales. Kaya natin ikinukwento, sapagkat ano yan ituturo kayong lahat yan Yan din ang ginagawa niya ngayon, mga kaibigan, dyan sa PhilHealth. Bagay na okay lang sa atin yan kasi puro namang mga magnanakaw yan Dapat yan, lahat yan mabilanggo Pero, alam naman natin, sanay na tayo na sa administrasyon nito, wala namang magnanakaw na makukulong dito mga kaibigan di ba? Ni makakasuhan nga, naniniwala ba kayong yung mga yan makakasuhan? Wala. Sabi noon nung bago maupo si Presidente Duterte, sabi niya, simoy lang anya ng corruption. Makarinig lang siya ng simoy ng corruption. Abay, tatanggalin niya kaagad sa pwesto. Ito'y simoy pa ba to, mga kaibigan? Lintik na po pinag-uusapan dito. Bilyong-bilyong pera ng mamamayang nagbabayad ng kanilang butaw sa PhilHealth. Paano mo ngayong ibabalik yung pera ng mga taong yan? Hindi ba? Ang dami na nilang, yung mga modus nila lumalabas na. At ako naniniwala, hindi lang naman ngayon yan Sabi rin ni Morales yun, di ba? Dati na ho yan Ang katarantaduhan lang nito, mga kaibigan, alam mo palang may kagaguhan dyan. Alam mo palang maraming magnanakaw dyan. Bakit hindi mo pinutol yung katarantaduhan? Sa madalit sabi, kasali siya dyan. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Akalain ninyo naging general pa yata ito si Morales mga kaibigan Sipin ninyo yun tagal na panahon kaya yan importante malaman ng publiko yan kasi may mga bagay na alam mo mga Pilipino madaling makalimot Sipin mo ang laki pala ng ginawang papel nito mga kaibigan at katarayduran nitong si Morales. Ang tanong ngayon, paano napunta yan kay Presidente Duterte? Di ba? Paano naitalaga yan sa pwesto sa PhilHealth? Gayong ang record niya nakakatakot, mga kaibigan. Di ba? Yan yung umamin na sila ang gagawa ng pagbihag sa pamilya ni Marcos. Sipin mo, pinagtangkaan ng presidente ng Pilipinas. At hindi lang yun. Hindi lang yun. Itinuro niya. Ikinanta niya kung sino-sino yung mga taong kasali sa mga plano labang kay Marcos at sa kanyang pamilya. Ito yun, yung presidente ngayon na iniimbestiga ng Senado na si Ricardo Morales. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Nakita ko yung litrato katabi ni Marcos. Ito si Morales.
nakaupo silang pareho. Nasa gawing kaliwa siya ni Marcos, mga kaibigan. Abay, bigla kong naalala kung sino si Morales. Kasi yun yung tagpo na hindi ko makakalimutan, ipinalabas sa TV yan eh. At binalita nga si Marcos mismo na nahuli nila ng kanyang mga security ng Presidential Security Command. PSC pa nung araw eh. Presidential Security Command. Kaya kanina, bago tayo magprograma, agad kong tinawagan ang isa sa mga dating naglilingkod sa palasyo. Tinanong ko siya kung natatandaan mo ba ako yung dinampot na officer, security officer, na supposed to be on leave siya, inaresto siya sa Malacanang at doon nagsimula ang lahat na nauwi sa 1986 People Power, EDSA People Power Revolution, mga kaibigan. Nagsimula sa kanya. Sabi niya, si ano yun eh. Ang pangalan ba niyan ganito? Kako. Yan nga. Sabi ganon. Sabi ko, ano ba ang pwesto nito nung araw? Siya ang escort officer. Kapitan siya na naka-assign kay First Lady. Ibig sabihin, kung sino yung mga mag-e-escort sa mga lakad ni First Lady Imelda Marcos, sila yung siya yung nag-a-assign, siya namumuno, mga kaibigan. Ang pinagtataka natin, paano itong napwesto? Ito ngayon na ipagtaka nyo. Kung kayo naman galit kayo kay Marcos, ang ipagtaka nyo ito. Papayag ba si Imelda? Kasi malapit sila. Ilan silang Marcos na... Ang Marcos, alam natin, di ba? Malakas ngayon sa administrasyon. Malapit. At saka kay Gloria Macapagal-Arroyo. Paano napwesto ito? Ano ito? Nakalimutan na ba ng mga Marcos ang atraso nito sa kanila, mga kaibigan? At isipin mo, ang pwesto napakataas, PhilHealth. Pag nakita ninyo yung litrato nito kasama si Marcos, hindi mo sasabing magiging presidente ng PhilHealth yan, mga kaibigan. Nung siya'y arestado na, sipin ninyo yan. Nakapagtataka. Di ba si Gringo nasan ano ngayon, kalihim ng Department of Information Technology, DICT, di ba? Communications and Information Technology. Ito nagturo sa kanila Nagtaka kayo Ako nagtataka lang, mga kaibigan. Paano nakalusot ito? Sa dami ng mga taong nasangkot sa kanya, na nagpagulo sa Pilipinas, nagawa nitong makapwesto sa administrasyon ni Presidente Duterte. Bakit kaya? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ang ating pong ekonomiya lupasay, mga kaibigan. At nakapagtala ng record na 16.5% ngayong second quarter. Ito hoy ano ba na tayo ngayon? Papunta na tayo sa third quarter sa second quarter, mga kaibigan. At the height of the longest and most stringent COVID-19 lockdown in the region that had put a halt to 75% of economic activities and shed millions of jobs. Masama na po ito, mga kaibigan. Alam ba ninyo, sinasabi ng mga ekonomista,
na bumagsak ang ating GDP, itong growth domestic product, mga kaibigan, by 2 to 3.4% for entire 2020 sa kabuuan ng 2020. Bakit bumagsak ang GDP? Alam nyo, sa katotohanan lang, itong barometro ng GDP, tayo na lang yata gumagamit nito sa mundo na barometro ng ekonomiya. Kasi wala tayong maipagmalaking export, di ba? Wala tayong export So, ang barometro lang natin talagang pagbabasihan gross domestic product, mga kaibigan. Maliban sa OFW, timo, tayo lang ang exporter ng tao. Di ba? Karamihan ng bansa, ini-export niya produkto Tayo, ginagawa natin produkto, yung tao. Yung mga OFW, mga kaibigan. Ngayon, ano ba ibig sabihin nung, kasi ang pangkaraniwang mamamayan, pag pinag-uusapan ng ekonomiya, yung mga ganyan, gross domestic product, hindi interesado dyan ng publiko Hindi nila naintindihan yan Di ba? Ang interesado lang dyan, yung mga mayayaman, di ba? Mga kaibigan. Pero, hindi naintindihan yan. Ano ba ibig sabihin nung kung bumagsak yung gross domestic product? Ano ba katumbas na ibig sabihin nun? Ang katumbas lang na ibig sabihin nun, walang pera tao. At dahil wala ng pera ang marami, or yung iba kung meron man silang pera, hindi na ginagasta ang pera. So, walang nagsisirculate. Mababa ang sirkulasyon ng pera sa ating bansa. Dahil mas marami dito, wala talagang pera. Diba? At yun namang may konting pera, abay, siyempre hindi niya gagastusin lahat yun. Ang katumbas niyan ganito. Kung nung wala itong pandemic, mga kaibigan, malakas ang benta ng beer. Di ba? Ng alak. Nagkaroon ng pandemic, wala nang pambili ng alak yung mga lasenggo At saka nagsarahan yung mga inuman. Di ba? Yan yung production Gross domestic product, gross. Yung mga produktong dito sa ating bansa. Kasama na yan, yung mga soft drink na yan, mga beer, mga alak, di ba? May mga sarili tayong pabrika niyan dito, di ba? Ibig sabihin, kumonti na nakakainom ngayon. Yun lang ibig sabihin nun. O kaya, kumonti na rin ang kumakain ngayon. Di ba? Lahat ng produkto natin, ultimo yung mga karinderya, makikita mo, nagrereklamo na sila, wala na. Bagsak na rin kahit na nagbubukas sila ng kanilang tindahan, wala na rin bumibili. Bagsak. Yun ang ibig sabihin ng gross domestic product. Yung mga produkto natin, walang bumibili na, nabawasan na. Malaki na ang nawala sa sales, mga kaibigan. Kaya bagsak ito. At sinasabi po na ito raw pagbagsak na ito, hindi pa nangyari. Magmula. Nangyari lamang ito sa panahon ni dating Pangulong Marcos na noong 1985. Kasi nga malakas na ang clamor na pababain si Presidente Marcos sa kanyang pwesto. 1985, kasi laganap na noon ng rally, kabila na, apektado na ang ating ekonomiya. Pero kung kukumpara mo
sasabihin mo, hindi mo pa rin maikukumpara ito sa panahon ni Marcos. Mas malala ito ngayon. Bakit ito? Kasi nung panahon na yon, ang populasyon natin hindi naman kasing dami ng populasyon ngayon. Hindi ba? Kaya mas malaki ang damage nito. Ngayon, eto mga kaibigan, ang Malacanang hindi na magkandatuto. Nagugulumihanan na sila. Hindi na nila alam kung paano nila babalansihin ang pagluluwag para yung ekonomiya natin makabangon. Ang masama, hindi nila alam ang ginagawa nila, mga kaibigan. Kasi po, gusto nilang luwagan, ito nga ang MECQ na ito, maluwag pa rin ito eh. Di ba? Kasi marami pa rin silang pinayagan dito. Sa kabila na patuloy pa rin ang pagtaas ng bilang ng mga ng kaso ng nagkakasakit po ng COVID. Ngayon, ang isa pang pinakamalaking problema natin, puro luko-luko ito nakaupo sa gobyerno. Kapag sila sumasablay, ibinibintang nila ang kanilang shortcoming sa publiko lagi. Yan lagi, publiko lagi. Kahit ngayon, di ba? Yan pa rin ang sisi nila. Kita mo nga, ultimo yung mga health workers, sipin mo, ito na lang yung natitira natin dapat alagaan pa nga ng gobyerno yan ng mabuti. Sapagkat hindi naman mga makina yan mga tao yan nabalitaan niyo ba nung araw, di ba, may balita na yung bakal, di ba, bumibigay din yan Ano tawag doon? Metal fatigue. Sipin mo, bakal, nagkakaroon ng fatigue. Tao pa kaya, mga kaibigan, pagkatapos aalipustahin mo. At tatakutin mo. Wala na tayong direksyon. Ito lamang mga patakaran, wala silang iniisip na ibang bagay na pwede nilang magawa upang masolusyonan yung pandemya. Masugpo, mapahupa yung pong pandemya, yung COVID-19, mga kaibigan. Pero ang lagi nilang ipinapakita lang para masabing may ginagawa sila, yung walang katapusang pabago-bago ng mga patakaran sa paghihigpit. Katulad nung una, pinagagawa ng shield yung mga motorsiklo, di ba? Angkas. Tapos pinagbawal nila ulit ang angkas. Para dati mga pag-angkas, sabi nila, maglagay kayo ng shield. Di nagbilihan ngayon yung mga tao. Tapos binawal mo, mga kaibigan, ulit. Pagkatapos, pwede na naman daw. Ang gulo, mga kaibigan. Ngayon, meron pang face shield. Sabi nga sa inyo, wala namang masama talaga kung sa ikabubuti. Di ba? Kaya lang, nakikita ninyo, walang sigurado. Hindi sila, hindi nila tiyak. Walang certainty. Alam nyo, sinasabi rin nila ngayon na kahit pa magluwag tayo o luwagan ng gobyerno mula sa MECQ kasi hindi na raw po makakayanan ng ating ekonomiya kung walang gagalaw na negosyo at hanap buhay. Ang problema naman natin, pag niluwagan naman nila yan, pwede nang pumasok, pero katakot-takot yung
yung halos hindi ka na makakakilos sa mga pinag-iisip nila, mga kaibigan. Walang masakyan ng tao. Biglang ipapahinto. Alam nyo, ako natatakot ako eh. Kasi po ang nangyari talaga, pinabayaan tayo ng gobyerno. Pinabayaan tayo. Nitong gobyerno na to, pinabayaan ang paglaganap ng karamdaman. Bagay na kanilang isinisisi at pinipilit na yun daw publiko ang matigas ang ulo. Mga kaibigan. Talagang mangyayari yan yung sa bandang huli. Talagang magiging matigas na ulo niyan. Kasi nakaka-bullshit na eh. Pabago-bago eh. Mga kaibigan. Luluwagan mo nga. Social distancing. Paano makakasakay yung tao? Di ba? Wala ba kayong yung tiyak na pwedeng gawin? Hindi yung ngayon, papatupad mo yan, papalitan mo na naman, at saka nakababahala na po eh. Inaway na nila, pati mga health workers natin. Hindi tayo nakatitiyak kung ang mga taong ito itatagal pa dahil sa paglala ng problema sa pandemya, mga kaibigan. Araw-araw, tayo na ngayon ang pinakamalaki at sinasabi na ng mga bansa. Ang naglabas nito, Singapore. Yung Singapore Straits Times. Lumabas itong balitang ito. Tayo yung epicenter ngayon. Ng COVID-19. Abay, nakakatakot na yan. Kasi po, umabot na tayo sa mahigit 100,000. Araw-araw, tumataas pa yan. Isipin ninyo, maging 500,000 yan, maging 1,000,000 yan. Paano tayong gagaling? Yung bang may sakit na? Anong buwan lang tayo ngayon? August? Yung sinasabi sa atin na bakuna raw, December. Isipin ninyo, between August and December, ano gagawin nyo? Magbibilang tayo na magkakasakit? Yun lang ang gagawin ng gobyerno? Hindi nga kayo gumagamot sa mga may sakit eh. Di ba? Ang gumagamot dyan, mga ospital eh. Mga pribado, karamihan. Mga kaibigan. Alam nyo, mapapansin ninyo, takot na sila sa pagbagsak ng ekonomiya natin. Totoo, wala naman tayong ekonomiya na matatawag. Tapos puro magnanakaw pa itong mga nakaupo. Alam nyo, wala nang, sa bandang uli, tayo rin ang sisisihin nila eh. Bibigyan lang natin sila ng katwiran na abusuhin tayong mga mamamayan. Habang tayo'y patuloy na umaasa na sumunod doon sa kanilang mga ipinatutupad. Bakit, tingnan ninyo, bakit bumagsak ang ekonomiya? Di ba dahil wala nang nagtatrabaho? Kung wala magtatrabaho, paano uusad yung negosyo? Hindi uusad ang negosyo. Hindi gagalaw ang negosyo kung walang magtatrabaho. Ibig sabihin, mas mabuti pa pala kung tayo nasa bahay na lang muna lahat. Bakit tayo papayag na sa atin isisisi? Mas mabuti pa kung tayong lahat mananatili na lang ng tuloy-tuloy sa mga bahay natin, sa mga tahanan natin, hanggat ang gobyerno ay hindi nakakagawa ng mga matibay na patakaran. Kung paano tayo gagalaw. Lalabas ka nga ng bahay mo. Mahirapan ka naman sumakay. Di ba? Hindi magiging sulit yung kikitain mo. Baka mamatay ka pa. At maahawa ka pa dahil
Wala nga ginagawa ang gobyerno. Oh. Kung mananatili ka sa bahay, sino mapeperwisyo? Sila lang naman eh. Di ba? Oh. Tayo naman wala na rin inaasahang ekonomiya. Akala ba ninyo, magtatanggalan sa trabaho, magkakaroon ng recession? Kahit ako ang merong negosyo, ilan na lang ang pwedeng matira dito? Kahit ako may negosyo, yung malalaking mga kasino, wala na yung mga, marami na silang hindi pinapapasok ngayon eh. Eventually, tanggal na yan. Di ba? Sa trabaho. Kasi hindi makakayanan. Halimbawa, may restaurant ka, magbabawas ka rin ng trabahador mo. Bakit? Kukunti lang naman ang pupunta sa iyo eh. Dahil sigurado matatakot ang tao. Yang paglaki ng bilang na yan. Naku po, mga kaibigan. Hindi mo alam nasa gate mo na yung kwan eh. Yung sakit eh. Hindi mo pa alam. Hindi mo alam kung sino talaga may dala. Katulad ng sinasabi natin nung umpisa. Darating ang oras, magkakagalit-galit muna tayo eh. Mawawalan ka ng kaibigan. Mawawalan ka ng kakilala. Sapagkat iiwasan mo muna. Yan ang mangyayari. Pagkatapos magulo pa ang pagpapatupad nila ng mga protocol. Araw-araw iba. Abay, masisira na ulo natin yan. Hindi ba mas mabuti pa, manahimik na lang muna tayo sa bahay natin. Hayaan natin ang gobyerno na makagawa muna sila ng matibay nilang mga protocol na ipapatupad. Pag nasiguro na nila, parang EDSA, di ba? Yung ginagawa ng mga luko-luko sa MMDA, puro eksperimento, katakot-takot ang aksidente. Trial and error, ginagawa tayong experimental. Lahat. Pati tao, ini-eksperimento nila. Ginugulo nila ang buhay ng tao. Bakit tayo mababahala sa ekonomiya? Sino ba unang maapektuhan dyan? Sila. Silang mga nasa gobyerno. Bakit natin hahayaan na tayo lang laging tinatakot? Di ba? Tapos sisisihin sa bandang huli kapag ka hindi mo nagtagumpay sa kanilang mga gustong ipatupad, pinatutupad pabago-bago. Pag hindi nagtagumpay, ayaw amining nagkamali sila. Para saan pa lumabas tayo? Di ba? Yun nga lang ang problema. Sila na mismo nagsasabi, hindi tayo kayang tulungan. At wala naman silang naitulong. Nagsisinungaling pa eh. Sipin mo, mahigit daw 10 milyong pamilya na tulungan ng second tranche. Asan yun? Sino yun? Puro kalokohan, mga kaibigan. Kaya walang pinakamabuti, bahay tayo, lahat. Total, ilang araw na lang yung MECQ. Pag niluwagan nila yan, diyan ka na matakot. Napakadali mo nang mahawahan, mga kaibigan. Sigurado sa dami ng bilang na yan, alam ba ninyo sa City Hall ng Maynila, kalat na kalat ang COVID. Balita ko, may ilang mga opisyal doon nagkaroon ng COVID. Kalat na kalat. Sa Maynila ngayon, kalat na kalat sa lungsod ng Maynila ang COVID-19. Mga kaibigan, ang daming natatakot magpunta sa Maynila sapagkat nakikita nila ang tao. Nasa lansangan. Nasa labas lahat.
ay nakakatakot to, mga kaibigan. Kung hanggat walang ginagawa ang gobyerno, bakit tayo lalabas? Bakit natin isasapalaran ang ating buhay at ang buhay ng ating pamilya? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Tuwan-tuwa po, mga kaibigan, ang bansang China. At nagbigay sila ng pahayag patungkol po doon sa kautusan ni Presidente Duterte na binabawalan ng Philippine Navy na makilahok sa maritime drills at iba pang mga o sa ibang mga navies ng iba't ibang bansa dyan sa South China Sea na pumapabor po sa interes ng China sa kanilang pananakop sa ating mga teritoryo. Sipin ninyo yan. Sabi ho ng Incheck, ito, we appreciate President Duterte's remarks and stand ready to properly resolve maritime disputes with the Philippines through friendly consultations to jointly safeguard peace and stability in the South China Sea and the entire region. Yan ang sabi ng Foreign Affairs nila, mga kaibigan, na si Wang Wenbin, mga kaibigan, ano po, ang posisyon daw ng China sa South China Sea has been consistent and clear and has been proven properly handling this issue in the interest of both China and the Philippines and regional peace stability. Yan ang sabi ho, mga kaibigan. Sa makatwid, tuwan-tuwa sila sapagkat hindi na tayo magigiit ng ating kung ano ang gusto ng China. Yung bang tinatawag nilang pakikipagkaibigan, friendly relation, mga kaibigan, na sila ang magdidikta. Yang inutos na yan ni Presidente Duterte, dikta yan eh. Yan ang nagpapatotoo. Dikta ng China yan, huwag mo pasalihin yung inyong military dyan sa mga exercises dyan, military exercises. Huwag mo pasalihin. Samantalang, meron batas. Yung law of the sea, mga kaibigan, na kinikilala ng buong mundo. Na tanging China lang ang hindi kumikilala ron. At gumawa sila ng sarili nilang mapa, mga kaibigan, na sakop nila kanilayang mga teritoryo na yan. Inaangkin ang mga teritoryo na yan. Isipin mo yan, talaga naman sa atin yan. Pati mga pangalan ng isla na yan, nakapangalan sa, kung di Tagalog, English eh. Di ba? Mga kaibigan, di sana Inchik ang pangalan ng island. At saka sa world history mismo, mga kaibigan, kahit hindi pa hindi pa kumpleto wala pang batas sa yung tinatawag na law of the sea, mga kaibigan, wala pa yan. Ang Pilipinas nung madiskubre ito, alam niyo ba unang pangalan ng Pilipinas? Alam niyo ba kung ano ang unang tawag sa bansang Pilipinas nung ito'y madiskubre ng mga Kastila? Ang tawag sa atin ay Philippine
Islands. Islas del Pilipinas. Marami tayong isla, mga kaibigan, ang Pilipinas. Eh kung tutuusin mo, sa Biblia man, binabanggit ang Pilipinas eh. Yung dako ng Pilipinas eh. Oh. Mga pulo ng dagat. Ito ho yung Pilipinas. Hindi ba? Kaya maging sa mapa ng Kastila, ang tawag sa atin eh, Islas del Pilipinas. Oh. At sa English, ang tawag sa atin, Philippine Islands. Wala pa tayong ibang pangalan at wala pa tayong gobyerno, mga kaibigan. Yun na ang tawag sa atin. Ang Pilipinas ay binubuo ng napakaraming isla. Paano naging sa China yan? Yun pa lang eh. Hindi ba maliwanag na yun? Hindi pa naiimbento ang United Nations. Atin na yan. Mga kaibigan, papayag ba kayong isusuko nyo lang ng basta ganun? O, sipin mo yan. Tapos dakila pa mga inchik dito, mga kaibigan. Ha? Oh. Lintik po. Inutusan nila ang Pilipinas ng inchik. Ha? Inutusan ng presidente para utusan naman ng presidente yung ating Armed Forces of the Philippines. Oh. Na ika nga po ay wag sumali. Kasi meron ng mga military dyan ng iba't ibang bansa eh. Ito, babasahin ko lang itong balita, no? The United States, a long-time ally of the Philippines, has sent its nuclear-powered aircraft carriers in the South China Sea in recent weeks, conducting naval exercises and freedom of navigation operations. The U.S. activities followed the recent statements of U.S. Secretary of State Mike Pompeo, which formally rejected China's maritime claims in the disputed waters. Oh, mga kaibigan, hindi pumapayag ang Estados Unidos na basta nila kakamkamin yan. At maging ang mga maraming malalaki at maliliit na bansa. The world will not allow Beijing, ayan, hindi papayagan niya ng daigdig. Sabi ni Pompeo, ang State Secretary ng Amerika, to treat the South China Sea as its maritime empire. Akala mo, imperyo ng inchik, yung South China Sea. America stands with our Southeast Asian allies and partners in protecting their sovereign rights to offshore resources consistent with their rights and obligations under international law. Yan ang rule of law. Yun ang tama eh. Meron tayong batas na dapat kilalanin. At kaya hindi na tayo nagtataka kung bakit katakot-takot ang paglabag sa batas sa kasalukuyang administrasyon. Bakit? Hindi kumikilala ng batas eh. Ang magtaka ka pa, ito, kung pagmumurahin yung mga Amerika, Canada, isa Canada nga, basura lang eh. Di ba? Hinahamon ng gera nito eh. Tapos, hindi raw tayo pwedeng lumabas sa China ng gera. Gera sinasabi niya, hindi naman yung, ang sinasabi natin, yung pag-assert ng ating
sovereignty ng ating kasarinlan. Yun lang ang i-assert mo. Igigit mo yun. Kailangan manindigan ka ron. Kailangan yun. Hindi pwedeng hindi. Sapagkat kung hindi, nagtatraidor ka sa bayan. Tinatraidor mo ang sarili mong bansa at mamamayan. Mga kaibigan, tingnan ninyo kung tayo mga mamamayan, sa bahay lang, manood na lang tayo sa gagawin nila. Magaling sila eh. Pag lumabas tayo, sisisihin tayo. Tingnan natin kung mapatakbo nila ekonomiya. Di ba? Sa sila kukuha na magtatrabaho. Kawawa naman yung mga frontliners natin. Inaalipusta nila Bilyar. Pinagbabantaan ng presidente. Pinararatangan. Nananawagan daw ng revolusyon. Kahit pa ulit-ulitin mo yung mga sinabi nila, wala naman revolusyon dun eh. Sila lang nagsasabi nun eh. Ibig sabihin, tinatakot. Dinadaan sa pananakot. Imbes na kumilala sa kabayanihan ng mga kababayan nating, yung mga inasahan natin ngayon na nasa medical industry. Di ba? Yung mga nurse, mga doktor. Mabuti pa ang ibang bansa, inuulit natin, ay ipinatutupad nila kung ano yung batas, pabor sa interes nating mga Pilipino. Pagkatapos sarili nating presidente, hindi. Anong kalokohan yun, mga kaibigan? Ito, may liham sa atin eh. Basahin natin mula sa message sa atin, pinadala ni Mimi Vallejo ng Nagoya, Japan. Ang sabi niya, gratitude is one of the virtues loved by Filipinos. Yan anya eh. Yang pagtanaw ng utang na loob, di ba? Isa siya sa magandang kaugalian natin, di ba? Mga Pilipino. But the ingratitude showed. Pero ang kawalang utang na loob, pagiging ingrato na ipinakita ng presidente sa mga frontliners ay hindi mapapatawad at kahiya-hiya, sabi niya. Sa English to eh. How could he not realize that the issue of healthcare is the most dominant solution to this pandemic? Paano niyang, yun? Hindi niya na-realize, na ang issue ng healthcare, yun ang ngayon. Dominante, yan ang pangunahin ngayong solusyon laban sa pandemic. That if meticulously studied and properly implemented could be the shortest route to recovery. Kung talagang pag-aaralan, sana, at maayos na ipapatupad, maaring ito ang pinakamabilis na paraan para tayo makabangon and perpetually of use for future unknown outbursts of health problems. At maaaring ito rin ang magbigay ng paraan para sa hinaharap na hindi natin alam kung ano pa ang pwedeng lumitaw na problema na magsasapanganib sa ating kalusugan. What a disgrace they have done
to only prevent this by short-sighted measures which only aggravates other problems, or is it calculated measures to pave way for China to make the country the hub of 5G, knowing too well that the Philippines is a potential international trading and geopolitical post with an agreeable government. Manuel L. Quezon once said, "I'd rather be the head of a mouse than the tail of an elephant." Sabi raw ni Manuel Quezon, mas nanaisin kong ako'y maging ulo ng daga kesa maging buntot ng elepante. Lest we forget our history, we are doomed to repeat what has been a conquered people, foreign, and now shamelessly domestically. Ayun ho mga kaibigan. Napagaling sumulat nitong si Kwan, at magpaliwanag si Mimi ng Nagoya, Japan. Maraming salamat sa pagbahagi ng iyong pananaw, malimit na pagbahagi ng iyong pananaw dito sa ating palatuntunan. May nagtanong sa akin bakit ho ba yan si Kwan? Yan si Erap? At saka yan si yung namatay na kapatid niya, si George Stregan. Bakit ho kaya mahilig yan sa babae? Sabi ko naalala ko, natanong tungkol dyan si Erap nung araw. Tinanong siya ng reporter dyan. Tinanong sabi, Erap, bakit kayong dalawa ni George Stregan, pareho kayong mahilig sa chicks? Sabi, ganito yan sabing ganon. Kasi yung pinag-aralan nyo, nung kayo nag-aaral, ang pinag-aralan nyo, di ba, yung Pepe and Pilar, yung libro, di ba, Pepe and Pilar. Kamiyaan niya, kasi ang pinag-aralan namin yung Pepe ni Pilar. Walang yung buhay ito. Mga kaibigan, ang nag-share sa akin niya si Danny Trias, yung gitarista ng Family Birth Control, mga kaibigan. Luma, Pepe and Pilar. Alang yato si Erap talaga. Ito naman, ito pa isa. Ito pa isa, may kwento. Ito nasa payagan nito Balita ito galing sa ibang bansa, ito galing itong balitang ito, mga kaibigan. Maganda rin ito. Meron talaga mga ganitong babae. Yung isang may edad na 74 years old. Nangyari ito sa Germany. Nasa balita ngayon to yung mga pulis sa Munich Airport na sorpresa nung kanilang buksan yung isang kahoy na na kahon gawa sa kahoy na naglalaman ng mga buto nung namatay na asawa ng babae. Sabi ng mga authorities, akala kasi nila kung ano na yun, yung mga customs officials, doktor, prosecutors, tinawag
para suriing mabuti. Sabi naman, napatunayan nila wala namang nagawang krimen kasi buto lang nung asawa niya yun. Pero bakit niya dala-dala? Kasi may mga after questioning the woman and her 50-year-old daughter, police learned that the pair were on their way from Greece back to their native Armenia. Armenian pala ito, via Munich and Kiev. The mother said her husband died in 2008 and was buried in Thessaloniki, Greece, and that she and her daughter decided to bring his remains. Kala ko naman, nung nabasa ko ito, kahit siya makarating yung babae, dinadala niya yung buto ng asawa niya. Kasi meron din yan alam kong kwento yung yung babae na byuda. Ngayon gusto niyang maalala yung asawa niya, ginawa niya yung souvenir, yung batuta ng asawa niya. Binatputol niya yun. Nilagay niya sa nangupahan siya ng bahay. Ang ginawa niya, dinikit niya yung sa dingding. Dinikit niya yung batuta ng asawa niya rin sa dingding. Para maalala niya lagi. Kaya siya pag aalis, pupunta sa trabaho, babalik ng bahay, lagi niyang hinahawakan yun pagpasok niya ng bahay. Kinukumusta niya. Tapos araw-araw yung gano'n. May lukong-lukong kapitbahay, kapit kwarto nila. Nupahan niya. Namboboso pala, tarantado. Boso. Alam ko na, sabi niya gano'n. Nagandaan siya rin sa babae. Alam ko na, kaya pala. Ang ginawa nung luko-luko, nagbutas. Tapos, isinyut na niya ron yung, tinanggal niya yung yung kinabit ng babae ron. Pinalit niya yung kanya ron, nakatayo siya ron, nakashoot doon sa butas. Dumating yung babae. Imbes na hawakan, kasi pagpasok ng babae, inahawakan niya kagad yun pag nadaanan niya. Ngayon, hindi niya inawakan. Dumiretso sa kusina. Kumuha ng kutsilyo. Tapos, tinapyas niya ngayon, tinapyas niya. Hindi niya alam yung yung kapitbahay niya, hindi ba? Tinapyas niya ngayon. Pagtapyas niya, sabi niya, "Dear, alis na tayo. Lilipat na tayong bahay." Ang sabi ng Philippine National Police, nakapagtala lang sila ng 54.93%. O bumagsak ng 54.93% sa volume of index ng krimen sa panahon ng 91-day period ng community quarantine sa bansa. Ibig sabihin, yung natitirang porsyento, pulis na lang ang gumagawa ng krimen nun di ba? Yung talagang krimen, wala na At eto, pinagmamalaki nila rito, nakakatawa yung pagkakahuli. Sabi rito, we have also proven, napatunayan daw nila, our resolve and capability to enforce the law against high-value criminals in the arrest of most wanted persons in different levels, highlighted by the recent arrest. Ginawang accomplishment si Ecleo. Ang totoo niyan, alam ng mga otoridad dyan. Kung nasan si Ecleo, matagal na nilang alam yan. Kaya lang, si Ecleo po, maraming pera yan. Kaya, pag nalaman ng mga otoridad na kung nasan siya, alam ba natin yun? Ang tanongin natin ngayon, nasan si Peter ko? Di ba?
Asan yung mga mga drug lord? Yung sila Manili, yung sangkot sa Valenzuela. Nasan yun? Mga kaibigan, kung talagang totoo sinasabi nitong si Gamboa, sus Mariosep, ginawa niyo malaking accomplishment si Ecleo, wala namang pumapansin na dyan kasi alam na siyempre naglalagay. Pagka may pulis, naglagay, wala nakita yung pulis, di ba? Ganun lang yan mga kaibigan Tapos gagawin yung accomplishment yan. May nalulutas kayong kaso. Ang daming di nalulutas na kaso. Nasaan yung mga malalaking drug lord? Yun lamang mga inchik na napag-uuhuli rito. Nasaan yun? May mga kaso ba yun? Sabi ni Jose Aquilino, mahigit na 4 na taon na tayong binigyan ng kahihiyan ni Rodrigo Roa Duterte sa buong mundo. Sinira niya ang paggalang sa ating mga Pilipino ng buong mundo. Matapang sa bunganga, saksakan pala ng duwag. Alam nyo, hindi ako naniniwala. Alam din siguro yan ng ibang mga bansa. Kung anuman ang conformation nila sa inchik, hindi tayo kasali. Hindi yun ang paninindigan ng mga Pilipino. Laban sa inchik. Ang paninindigan ng mga Pilipino, dapat nating i-assert, igiit ang ating sovereignty sa mga teritoryo na sinasakop ng China, sapagkat yan ay atin. Gaya ng sinasabi natin, simulan mo kahit wala pang, hindi pa na-invento yung mga United Nations na yan. Ang Philippine history, simulat sa pool, sa panahon pa lang ng Kastila, tinatawag na tayong Islas del Pilipinas. At sa Ingles, sa world history na matagal nang naisulat, tinatawag ang Pilipinas na Philippine Islands, mga pulo ng Pilipinas, mga kaibigan. Kaya walang pwedeng umangkin ng ating mga teritoryo. At yan, tayo pa lang ang nakapagsasabi niyan, mga kaibigan. At yan ang pinaninindigan ng mga bansang gumagalang sa international law. At tayo ay dapat gumalang doon. Dapat sana ginagalang yan ng kasalukuyang administrasyon. Pero hindi nila ginagalang. Binababoy nila, mga kaibigan. Akala nila mabubuhay sila ng 100 taon. Yun ang akala nila, mga kaibigan. Never happen, sabi nga ng Hapon. Si Robert Cortez, bakit yung mga pulis ganong kabilis doblehin ng sahod, pero ang mga NARS hindi magawa ni Presidente? Hindi ba nga inisulto pa yung mga NARS? Kung gusto raw ng malaking sweldo, pumasok sa pulis, di ba? Tsaka sa military. Sabi ko nga sa inyo, pag ang namumuno matino, ganito yan Pag tumaas ang sweldo ng military, lahat tataas ang sweldo. Hindi ba ako may formula nga kung paano natin pauunlarin ang buhay ng mga Pilipino? Di ba? Mawawala yung oligarchy na yan. Kapag inadapt nila yung sistema na iminumungkahi natin nung araw pa. Ano sinasabi natin? Di ba ang mga manggagawa taon-taon, walang patid yan, walang patlang yan. Ang inihingi niyan, dagdag sweldo, lagi. Di ba? Dagdag sweldo. Kasi nga naman,
isang taon nang lilipas, malaki na ang devaluation ng pera, ng sweldo. Di ba? Nagdi-devaluate. So, yung kinikita, hindi na sumasapat para sila mabuhay ng maayos, mga kaibigan. So, ganun lagi. Paano mo matitigil yun? Di ba yun ang dapat ipatigil ng gobyerno? Ang pinakamabisang paraan dyan, gawin yung tinatawag na i-adapt ang sistemang profit sharing, mga kaibigan. Halimbawa, hindi lamang sweldo ang inaasahan ng isang manggagawa o ng isang empleyado. Kung hindi, habang lumalaki ang kumpanya niya, ang kumpanya ay obligadong magbabahagi ng kita ng kumpanya para sa mga empleyado at manggagawa. Upang kapag ka ang kumpanya habang lumalaki, ay lumalaki rin ang mga manggagawa mo. Umaasenso rin ang manggagawa mo, ang mga empleyado mo. Ganyan sa Japan eh. Sa Japan ko natutunan yan eh. Nakita. Mga kaibigan, may mga kaibigan ako, nagtayo sila, nagsimula sila ng negosyo. 2 tao lang sila eh. Paunti-unti, nagdadagdag ng paisa-isa. Nagkakaroon ng profit sharing, seniority. Mga kaibigan. Ganyan nagumpisa ang mga malalaking kumpanya sa Japan. Kahit na pag-aralan ninyo. Kaya doon, ang manggagawa, automatic. Mga kaibigan, kasama siya sa pag-unlad ng kumpanya. Kita ninyo, dito sa atin, nagpapataya sa 13-month pay, di ba? Doon hindi. Baka 16-month pay ang bayad doon eh. 15-month, di ba? O 16. Ganoon ang income na kinikita nila. Hindi yung puro ang yayaman lang, yung mga nasa itaas ng kumpanya. Kung hindi kailangan, tangay kayo sa paglaki. Hindi nga pare-parehas ang income, pero lumalaki ka. Hindi ka na nag-expect ng increase sapagkat automatic darating sa iyo yun. At kung ganon ang sistema, mas lalong uunlad ang Pilipinas. Bakit ikanyo? Sapagkat habang lumalaki ang kita ng mga manggagawa, ng mga empleyado, lalo silang magsisikap. Di ba? Kasi habang nagsisikap sila, hindi na babaliwala o nakapako lang ang kanilang sweldo. Kung hindi, habang nagsisikap sila, ay patuloy na lumalaki ang kanilang kinikita. Ang tawag dyan ay profit sharing, mga kaibigan. Matagal na natin sinasabi yan, yung mga akala natin napakinggan tayo wala rin. Kasi nga, wala naman silang intensyon na tulungan talaga ang mga mahihirap, ang mamamayan. Ang gusto nila magpatakbo rito, incheck. Di lalong hindi na tayo ahon. Alam naman ninyo ugali ng mga incheck. Di ba? Habang buhay kang sabi ni Rodi Santos, dito raw sa incheck, puppet sharing. Hindi, pero dapat yun talaga ang sistema. Yun na lang ang hindi pa natin ginagawa dito. At ginagawa ng mga naupo sa gobyerno. Mamamatay ang ang oligarchy ron. Mga kaibigan. Ang daming sipin mo, giginhawa buhay ng mga tao.
Kapag ka ganon, di ba? Lahat talagang magsisikap yan. Habang nagsisikap ka, paunlad ka ng paunlad sa buhay mo. Balang araw, kung hindi man ikaw ang magiging pinuno ng negosyo, makapagtatayo ka ng sarili negosyo, kamukha yung sinasabi ko sa inyong kwento. Nakilala ko yun, mga Hapon, no? Ngayon, ang lalaki na. Malalaki negosyante na sila sa Japan. Kasama pa nila yung dati nilang boss dito eh. Tapos nagtayo silang dalawa, dalawa lang sila. Nagtayo sila, nagsimula sila nung makakuha na sila ng mga contact nila. Sa electronic sila. Oh, lumaki silang dalawa. Ha? Walang maiiwan ka nga. Kaya doon makikita ninyo yung mga chief executive officer, di ba? Ng malalaking Japanese company. Hindi ba nagkaroon ng recession sa Japan? Ano ginawa nung isang na-interview pa siya ng CNN eh. Yung po na yun eh. Basta malaking electronic company yun, isa sa biggest company sa Japan. Nung nagkaroon ng recession, alam niyo ginawa ng presidente? Sa halip na magtanggal sila ng tao, kung ano yung mga perks niya, yung mga pakinabang niya bukod sa sweldo niya, inalis niya yon para ipampasweldo, idagdag sa pampasweldo sa mga tao. Nagsasakripisyo ang leader doon ng negosyo. Ang ginawa niya, sumasakay siya ng bus para ipakita niyang nakikiisa siya sa kanilang mga manggagawa, sa kanilang mga empleyado. Pumipila siya sa kantin. Hindi siya nagpapauna. Sa kantin siya kumakain. Yung kainan ng mga pangkaraniwang empleyado. Para ipakita ng liderato na pantay-pantay tayo. Noong isang gabi, binabanggit nga natin, di ba? Ang leader, masusubok mo ang kakayahan ng isang leader pagdating sa krisis. Di ba? Yun ang sinasabi. Ganon ang ginagawa nila, mga kaibigan. Isinasakripisyo ang sariling pakinabang. Walang makagawa niya, mga Pilipino. Walang makagawa niyan. Kaya kailangan yung konsepto na yan, ako presidente, yan ang gagawin ko. Yan ang tunay na kung gusto mong buwagin ang oligarchy, isa yan sa paraan. At lalong isa yan sa pangunahing paraan para mo mapaunlad ang buhay ng maraming Pilipino. Hindi yung isinilang na nakatadhana na siyang maging manggagawa habang buhay. Hindi yung ganon hanggang sa mamatay. Mga kaibigan, makatikim din sila ng ginhawa. Timo, tatahimik ang bansa natin pagka ganon. Hindi ba? Wala nag-iisip ng ganyan eh. Ang nag-iisip, pag nakawan tayo lagi, PhilHealth, ayan, susunod na yan, mga SSS, aalingasaw na rin yan. Mga kahayupang nangyayari dyan, di ba? Ang lalaki ng sandok na sweldo ng mga walang hiyang namumuno dyan. Kala ko ba galit kayo sa kurap, di ba?